Okay, hello. Good day mga Airsoft. Good day po sa inyo lahat mga kabigman. No? Today, Monday, uh, start of the week na naman. No? So, ngayon, let's review and unbox yung unit ng ating mga Airsoft. Yung mga Airsoft natin from different province na nag-request na unit. No? Ito, shoutout Sir Raymar Jumawan. Okay, bali ito si Sir Raymar Jumawan. Ano to? Ka-airsoft natin to from Misamis Occidental. Okay? Don Bernardo Neri, 13 Mayo, Calamba, Misamis Occidental. Nakakatuwa, may Calamba pala sa Misamis Occidental, no? Landmark, First Valley Bank Building. Okay. So, ano yun? Mga walang magawa. Taga saan yun? Ba't naka-uniform? Taga Santa Maria, Munisipyo. Ayun, tulad nga ng sabi ko, unit ng ating Airsoft, yung mga upgraded natin na unit, no? Itong mga unit na to mga Airsoft is, sabi ko nga sa inyo, paubos na. Actually, ilang piraso na lang ang meron nito, pero still nakahabol yung mga Airsoft natin, no? Maaga-agang mga nagsipag-orderan to eh, okay? So, unit ng ating mga Airsoft, number 1, syempre, yung 5.1 High Kappa MK1 Elite. Yung sa MK1 Elite natin, dalawa yung model. Actually, ang MK1 Elite is tatlo. Dalawang 5.1, isang 4.3. So, this one is the 5.1. Ayan, makikita nyo. 5.1 ang haba niya. Ibig sabihin, 5.1 standard siya. Okay? Standard, when I say standard, yun yung karaniwan. Yun yung normal na nakikita ninyo. Yun yung standard, paano ba sabihin to? Yun yung kadalasan na makikita ninyo sa mga film, sa mga movie, sa mga gamit ng mga kapulisan natin, no? Yun yung kadalasan makikita nyo, the 5.1. Pag mga sinasabing 4.3 and 4.8, sila yung mas mga compact, mas maliliit. Pero syempre, regarding dun sa ganong issue, pag mga compact, expect nyo na aggressive yun, di ba? Mas accurate, mas malakas, mas magandang pumutok yung mga 5.1. Pero yung mga maliliit, hindi ganong kagandahan ng putok nila. Pero still, pwede naman. Kaya lang aggressive kasi sila eh. For example, kung halimbawa Glock lover ka, go for the standard size, Glock 17 or Glock 18. Okay? Pero pag mag-Glock 26 ka, mag-Glock 19 ka, pambonjing yun eh. No? Pambonjing yun. Kumbaga, sayang lang kasi gagastos ka ng gas. Gagastos ka ng bala. Same lang ang consumption nun, no? Than the standard. Gagastos ka ng gas, gagastos ka ng bala. Hindi mo ma-achieve yung saya, yung gusto mo, 'di ba? Oh, syempre mas maliit, mas konti ang bala. Syempre mas maliit, mas mahina. Syempre mas maliit, mas hindi accurate. Oh, yun yung mga downside pag yung mga unit mo is below the standard level, no? Pag standard level, diyan mamimit mo yung mga expectations mo, 'di ba? Halimbawa, you are a lover of Glock, standard level niya is the 17 and 18. Eh. What I mean is yung size, 'di ba? Standard. Pero may mas malaki pa rin doon which is si 34 and 35, okay? Pero ako palagi sa lahat, no, gusto ko yung standard size. Halimbawa sa 1911, merong 1911, let's say na 4.8, merong 4.3. Sa 2011, may 4.8, may 4.3. Mas masarap at mas magandang gumamit ng 5.1. Standard. Standard ang size. Yung sukat, yung handling, yung bigat, standard. Di ba? Pag gumamit ka kasi ng below the standard size, medyo masakit sa ulo. Bakit? Masakit sa ulo kasi pumuputok ka pa. Bakit ganun di ako tumatama? Di ba? Kasi iba-iba yung trajectory ng bala nun, iba din yung performance nun kasi below the standard nga siya. Okay? Okay mga Airsoft, meron tayong tanong. Big man, gun ban na. Bawal ba ang Airsoft? Yes, bawal ang Airsoft kung ilalabas mo sa kalsada. Pero naglalaro ka sa bahay mo,
hindi siya bawal, no? Parang alak. Ang alak, bawal yan kung iinumin mo doon sa kalsada. Kung iinom ka doon sa court, kung iinom ka doon sa plaza, kung iinom ka doon sa mga tao, sa mga crowd na pwedeng pwedeng mairita, pwedeng magkaroon ng alarma, pwedeng hindi maging komportable yung mga tao sa paligid, di ba? Yun, ganun din naman yun eh. Sa totoo lang no? Ang alak bawal yan eh, di ba? Ang emperador bawal yan, ang gin bawal. Kung iinumin mo sa labas ng bahay mo, di ba? Pero kung iinom ka ng emperador, iinom ka ng gin, nandun ka sa loob ng bakuran mo, nandun ka sa loob ng bahay mo, kahit isang truck pang emperador, kahit isang truck pang gin ang inumin mo, pwede. Diba? Hindi magiging bawal. Diba? Pero kung kahit isang bote lang ang dala mo, susuray-suray ka, atras abante ang lakad mo, susuray-suray ka sa kalsada, doon ka lumalaklak, doon ka umiinom, yun ang bawal. Okay? Ganon din ang barel, no? Yung barel, airsoft to, this is a toys. Consider toys. Bawal to. Bawal to. Kung nandun ako sa kalsada, nagbababaril ako doon, pak. Okay, ako nasa kalsada o lumalakad ako, dala-dala ko to, ipinagyayabang ko, bawal to. 'Di ba? Bawal to, pwede kang ulihin. Pero kung nandun ka sa tamang venue, nasa firing range ka, or nandun ka sa garahe mo, or nandun ka sa loob ng bakuran mo, doon ka nagfa-firing, hindi bawal. Okay? Ngayon, mga airsoft, regarding gun ban, regarding checkpoint. Okay. MOA, Memorandum of Agreement from the COMELEC, may mga guidelines na ibinaba through PNP through HPG sa mga iba-ibang sanghay ng gobyerno, no? Para mapanatiling maayos, maganda, mapayapa ang darating na eleksyon 2025. Okay? Ngayon, mayroong mga guidelines na ibinaba. Both party, both the policemen, both the police officer and tulad natin, mga private, mga citizen, individual citizen, ay magbe-benefit. Okay? Unang-una, magbigay tayo ng respeto sa isa't isa. Yung police, respetuhin mo yung karapatan ng yung officer, yung enforcer na nag-enforce ng guidelines, respetuhin mo yung karapatan, respetuhin mo yung private. Okay? Ganon din naman, ikaw na private, ikaw na citizen, ikaw na driver, ikaw na pasahero, respetuhin mo yung karapatan ng police, 'di ba? Nung enforcer na nag-enforce nung batas or nung guidelines. Both ways kailangan magbigay diyan, no? Kung ikaw private ka, citizen ka, nagda-drive ka, wala ka namang itinatago, be submissive, 'di ba? Huwag yung mayabang ka, huwag yung maangas ka. Ito yung proper, no? Okay, let's say nagda-drive ka. Nagda-drive ka. May mga checkpoint na random na tinatawag, random para. Talagang paparahin ka, sir, di ba? Ganon. Random yon, no? Pero doon sa mga ibang checkpoint, basta may visual sila, visual, what I mean is, nakaposte sila, di ba? Para magkaroon ng how do you call this? Basta, ayun, no? Okay, syempre, ilagang mga kriminal, pag may mga ganun, may mga enforcer, no, may mga police. Ganito, pag nagdadrive ka, hindi ka kriminal, di ba? Or wala kang criminal mindset kung magiging submissive ka. Pero kung lalaban ka, kriminal ka. Kriminal ang pag-uutak mo, hindi ka dapat naghahawak ng baril, no? Ganito, no? Nandito tayo sa checkpoint, okay, nagdadrive ka. Gabi, let's say gabi, no? Gabi. Anong gagawin mo? Nasa checkpoint ka, patay mo yung ilaw mo, ilagay mo lang sa park light. Patay mo yung headlight mo, di ba? Kung naka-high ka, patayin mo. Bigyan mo ng respeto yung nag-e-enforce ng batas, di ba? Okay, patayin mo yung ilaw mo. Ibaba mo yung bintana mo, kahit hindi full. Kahit hindi babang-baba. Kahit yung mata mo lang. Okay, ibaba mo. Sir, good evening po.
Bumati ka, unahan mo na yung pulis. Diba? Sir, good evening po. Be submissive. That's it. Huwag ka masyadong madaldal, huwag ka masyadong bibo, wala ka maraming masyadong sinasabi, batiin mo yung pulis, yung enforcer. Sir, good evening po. Tapos, yun lang. Okay. Magre-reply ngayon yung enforcer. Sir, magandang gabi po. Nagkakandak lang po kami ng random ganito, di ba? Checkpoint para po mapanatili yung kaayusan, yung kapayapaan para rin po sa safety nyo. Okay? Ngayon, visual inspection yan, di ba? Alam na mga kapulisan yan. May flashlight sila. Let's say, yan ba? Ito flashlight, ha? May flashlight sila, okay? Check lang. Okay, number 1. Bawal kang pababain ng sasakyan. Number 2, bawal pababain yung mga pasahero mo. Number 3, bawal pumasok ang kanilang kamay, ang kanilang ulo doon sa pagitan ng bintana mo. Hindi nila pwede ipasok yung kamay nila, yung mukha nila doon sa bintana mo. Bawal pabuksan ang trunk, ang compartment. Okay? Maliban na lang kung ahead of that merong alarma or you are a suspicious, di ba? Halimbawa, suspicious ka talaga. Hindi ka lang basta ordinaryong driver, mayabang ka. Tapos sa tingin ng mga kapulisan merong something kang tinatago, may kalalagyan ka, di ba? Pero kung ordinaryong tao ka lang, you are a law-abiding citizen, no? You are kumbaga, nagko-cooperate ka, wala kang dapat ikatakot. Okay? Another thing, nasa guidelines, visual inspection. Hindi sinabing itaktak mo or siyasatin mo yung sasakyan. Okay? Not unless, yun na nga, pumapasok na naman doon, not unless na ikaw yung tipo ng tao na merong itinatago. No? Pero tayo naman mga normal na tao lang naman tayo, di ba? Kumbaga, normal na tao tayo, gumagawa tayo ng tama, hindi tayo kriminal, no? Iba yung kriminal, ha? Ibayin natin yon, i-set aside natin yon. Yung criminal mindset, meron talagang mga gagawing katarantaduhan yon, kalokohan yon. Pero kung ikaw, matinong tao ka naman, wala kang dapat ikakaba sa mga checkpoint, no? Nandiyan ang kapulisan para magbigay ng ano sa atin, no? Para makaramdam tayo na tayo ay ligtas. Ganito, no? Ito. Oo, maraming tiwali sa PNP. Ilan lang yan. Ilan lang yan kumpara mo ron sa maraming matino. Diba? Maraming tiwali, pero mas marami yung matino. Diba? Pero hindi natin masisi yung mga kababayan natin. In fairness, hindi natin masisi kasi nakaka-encounter sila ng tiwali ng mga korap na pulis. Diba? Hindi rin natin masisi yung ibang tao. Diba? Kasi nakakaano sila. Pero ako naman, in fairness sa mga kapulisan, mas marami naman yung matitino. No? Mas marami yung matitino, mas marami yung gumagawa ng tama. Mas kakaunti lang yung mga talagang tiwali. No? Kaya ako, sa totoo lang, pag nakakakita ako ng kapulisan, nakakaramdam ka pa rin ng safety. Diba? Pero hindi natin masisisi yung mga iba nating kababayan na syempre, dahil nga may bad experience na sila, pag nakakakita sila ng pulis, parang may trauma. Diba? Yun, parang may trauma kasi binalahura sila ng pulis, binalahura sila ng enforcer. Meron naman talaga mga ganyan. Pero mas marami pa rin yung matitino. Ako, binalahura nga ako di ba? Binalahura ako ng mga pulis di ba? Ni-raid ako hulid up Oh. Pero ganun pa man, hindi ako nagtanim na masama. Bakit? Kasi mas marami pa rin yung matitino sa hanay nila di ba? Mas marami pa rin yung gustong gumawa ng tama. Di ba? Ilan lang naman yun yung nambalahura sa akin yung nang-raid sa akin, yung sumimot ng item ko, 400 rifle, 450 pistol, nadali sa akin, kinuha.
wala akong nabawi pabalik, di ba? Ilan lang naman yun eh. Yun ang ipapakain nila sa pamilya nila, yun ang ipantutustos nila sa pag-aaral nila, pag-aaral ng anak nila, yung ninakaw nila sa akin, sila ang magbabayad nun, di ba? Basta tayo, gagawa lang tayo ng matino, and nakaahon tayo, nakabangon tayo, di ba? Pero yung mga bumalahura sa akin ng mga pulis, sila yung magbabayad nun, di ba? Papakain mo sa anak mo yung ninakaw mo, papakain mo sa anak mo yung binalahura mo yung kapwa mo na nagnenegosyo, ipampapaaral mo, pampapa-enroll mo sa anak mo yung ninakaw mo dun sa isang negosyante, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, mas matitinong pulis. Kaya ganun pa man, yung pagtingin ko sa pulis, yung imahe ng pulis sa aking isipan, nakakaramdam pa rin ako ng pagiging mapayapa, ng safety, pag nakakakita ako ng pulis, no? Pero hindi natin masisi yung mga iba nating kababayan kung ang tingin nila sa pulis ganun. Pero mas marami po ang mas matitino, iilan lang naman po yung mga balahura talaga, no? Ayun, kaya ako lang, payo ko, no? Whenever you are in a checkpoint, be submissive. Maging magalang kayo. Sir, good evening po. Sige sir, search nyo po. Sige sir, check nyo po. Ganun, no? Pero kailangan alam nyo rin yung karapatan nyo. Okay? At alam rin naman ng mga enforcer yan, no? Bawal buksan ng trunk, bawal ipabukas, bawal kayong pababain, bawal siya sa atin ng yung body search, bawal kayong hawakan yung personal bag nyo, bawal buksan yan, no? Alam nila yan, no? Visual inspection lamang. Okay? Ngayon, kung sa kabila nun, paano ba to? Susuway sila, no, dun sa mga guidelines, or susuway ka, lahat tayo merong kalalagyan. Okay? Kaya magpakatino lang kayo, kumbaga be respectful sa isa't isa, matatapos din yan, no? Okay, good day boss big man, present, share, done, sabi ni sinto JPS Canyo, no? Okay? Tapos ayun, magbigay galang at follow the rules na lang. Tama yan, no? Tama yan, no? Kebs Agbay Rama, good day big man, sabi niya, no? Okay. Okay, so ayun. Okay, let's review and unbox. Sabi ko nga, 2011 ay Kappa 5.1 MK Elite 1. And ganun pa rin, 2011, okay. Itong mga unit na to, mga Airsoft, kung nakaabot kayo, maganda. Pero kung hindi kayo nakaabot dito sa mga unit na to, pasensya. Wala akong magagawa doon, no? Kasi itong mga unit na to is talagang masasabi natin na limited lang. Hindi palaging meron, hindi palaging nandyan itong mga unit na to. Okay? Itong mga unit na to is, pag dumating, mabilis na uubos. Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung makakakuha, maganda. Kung yung hindi, sa mga John Wick, meron pa yata akong 3 piraso. Ngayon, kung ikaw, maswerte ka, makaka-avail ka, makakakuha ka ng John Wick, jackpot ka doon, di ba? Pero, syempre, kung hindi ka makakakuha ng John Wick, pasensya na, no? Kumbaga, kasi yung John Wick natin, mga Airsoft, no? Hindi nalalabas yan this year. Tandaan nyo, nasa election period tayo, ha? Nakita nyo, nilabas ko yung John Wick before the election, di ba? Talagang dumog, di ba? Nasa election period tayo, tandaan nyo, walang papasok ng mga judge, ng mga new models niya, no? Baka kung sakali magkakaroon, kung sakali, hindi pa sigurado, by next year na. Which is, tagal na, di ba? Syempre, next year, iba na naman ang presyo nun. Pataas ng pataas, syempre. Hindi naman bumababa ang mga presyo, no? Oy, shout out po. Good afternoon, Sir Polo Rodney Mojica. Sir Polo Rodney Mojica, kahapon nagkita na naman kami niyan diyan sa lugar ng Kamiling Tarlac. Thank you po para din sa napakasarap at napakalamig na halo-halo, no? Bali, nag-enjoy sila, nag-enjoy kami. Masarap habang biyahe, iniinom, kinakain yung halo-halo, no? Maraming salamat po, Sir Polo Rodney, our multiple Airsoft subscriber, follower, and a friend, no, from Kamiling Tarlac. Okay, no? Ngayon, unit natin kay Airsoft, Raymar Jumawan, is ito na.
Parang mali ito. Okay, sige. Ito, the 2011 High Kappa 5.1, what is good and special about this? Full upgraded. Okay? Number 1, naka-fix outer barrel. Okay, mga ka-airsoft, ito, fix outer barrel, ipatong ang daliri, front and reverse, naka-fix outer barrel. Okay? Hindi ko sinabing itaas mo to, pataas, hindi ko sinabing i-left and right mo, hindi ko sinabing iikot mo ng merry-go-round. Ang sabi ko, front and back, fix outer barrel. Okay? Yung unit na to, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber plus, naka-hammer protection pad. Okay? Ang karga nitong upgrade, 5. Okay? Wala ka na problemahin dito, gagamitin mo na lang, i-maintain mo na lang ng mahusay, gagamitin mo na lang ng tama, wala ka magiging problema. Ang unit sa amin, lifetime warranty. Bigman VIP ka, paano maging Bigman VIP? Pag sa amin ka bumiling unit, automatic Bigman VIP ka na. Ang unit is lifetime warranty. Okay? Lifetime warranty. Alam nyo naman yan, no? Yan yung bagay na hindi kayang ibigay ng iba. Pilit tinutularan pero hindi mapantayan. Sabi nga, no? Okay, so yung unit lifetime warranty, yung unit, aalagaan mo na lang, gagamitin mo na lang. Okay, so release the magazine, press lang dito. Then, syempre, lagay tayo ng silicone oil. Press the valve, then spray. Okay, after that, okay na. Ngayon, maglalagay tayo ng bala. Okay, with the use of the speed loader, mas madali ang paglalagay ng bala. Hatakin lang to pababa, put your right thumb here, all the way, then pump lang po. Ayan. Ang isang high kappa magazine is maximum of 27 rounds. Pero, lagi ko sinasabi, wag naman masyadong pupunuin. Wag nyo nang sagarin yung 27, kasi, may tendency, may tendency, how do you call this? Masira, no? Masira yung spring. Pag pinuno nyo siya, it is because hindi naman talaga design na yung ang mga spring na mapipinang gusto. Pag ginawa nyo yun, magsasagi yung spring nyo, well, eventually, masisira siya. Okay? Pag nasira, mahirap humanap ng spring. Hindi laging available yung spring. Okay? Itong unit ng ating airsoft is capable ng 3 types of gas. 12 kg, 14 kg, at saka CO2, pwede po rito. Kaya, napakasarap itong mga unit na to, lagi ko nga sinasabi, minsan lang po magkakaroon nito, hindi pa laging meron nito, no? Kaya yung minsan na yon, kung nakaka-avail ka, yung minsang nagkaroon to, nagkaroon ka, jackpot ka doon. Pero, hindi lahat magkakaroon talaga nitong unit na to, no? Kasi, yung iba, hindi ko lang alam, no? Continuous naman ako nagbablog, pero pansin ko doon sa iba parang hindi naman pumapasok, nagre-register sa kukoting nila, no. Sinasabi ko na wag kayong bibili ng mga China, pero may mga bumibili pa rin. Kaya lang hindi natin masisisi, may mga matitigas ang ulo. Yun yung mga, alam nyo, yung mga tao matitigas ang ulo, yun yung mga napapahamak, no. Yung mga tao matitigas ang ulo na hindi nakikinig dun sa mga pinapayo natin, yun yung mga ang aga nagkikwit ng airsoft. Bakit sila nagkikwit ng airsoft? Kasi yung airsoft nila sirain. Kasi yung airsoft nila hindi na-meet ng airsoft yung expectations nila sa airsoft, no? Kaya ang nangyayari, ayaw ko na, nagsawa na ako, quit na ako, benta ko na yung unit ko kasi laging sira. Ganon, di ba? Pero kung na-meet ng airsoft yung expectations mo, nag-enjoy ka doon sa airsoft, hindi mo ibebenta eh. Sa totoo lang. Kung masaya ka, di ba? Hindi mo ibebenta eh. Di ba? Kasi, nag-enjoy ka. Okay? Upside down, 12 kg gamit natin, pero pwede 14 kg, pwede CO2. 12 kg, upside down, then press down 2 seconds. 1, 2. 2 seconds is enough para sa isang full rounds. Kaya, mag-enjoy ka rito. Okay? Pasok sa unit, malakas. Ay, sorry, hindi ko pa nalagyan ng silicone oil to. Okay, lagyan natin silicone oil to mga airsoft, yung slide stopper. Then, lagyan natin yung nozzle. Okay? Konti lang.
Pasok! Malakas! Kasa! Ready to fire! Firing! Open slide kasi po wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Syempre, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Beaver tail, kailangan na pe-press. Okay? Meron siyang safe, ambidextrous, kabilaan. Maluwang to Ipit ako. Okay, kabilaan, ambidextrous, pwedeng i-access, pwedeng gamitin, no? Meron ka nito? Oo, meron. 2,396. Ay, 2,396. Okay, no? Ayan, pwedeng magkano? 2,396. Sige, sige. Pwedeng i-access, no? So, gamitin lang natin ng tama. Tapos, make sure, bigyan mo muna. Make sure wala lamang bala pag itatabi na at make sure wala lamang hangin. Pasingawin. Okay, so, unit ang ating Airsoft Raymar Jumawan. Sino yung pinakahuli rito? Sino sa kanila? Yung huli, yung tinawagan mo. Hindi naman itong dalawa tinawagan mo, di ba? Ito pa. O yan, isa kanya yan, tama. Okay? Okay, next unit natin, Roberto Jimenez. Ang ganda Raymar Jumawan, RJ. Okay? Roberto Jimenez, RJ din. What a coincidence. RJ. RJ, Roberto Jimenez. Tapos, Raymar Jumawan, RJ din. Nanonood sila parehas. Parehas? Yun, shout out! Yung si Sir Robert, siya yung Kadafu. Kadafu. Oo. Tapos yung isa naman, hindi ata siya nag-comment. Ayan. Okay, Ogie Pops, ang sabi. Good afternoon, big man. Available pa ba yung Red Dart para sa recently purchased po namin Ayumi na 2011. Actually, Red Dot available naman po. Huwag kayong mag-alala. Available po sa atin yan, no? Tapos, Sir Kadafu, yun, si Sir Roberto Jimenez. Ito na. Hindi ko na papatagalin. Alam ko, excited si Sir. Buti, na-tsempohan niya, no? Okay, this is the 2011 5.1. Full upgrade, full metal. Okay? 5.1 metal mula ulo hanggang baba. Literal na mukhang baril, no? Walang ganong abubot, walang ganong kayabangan or mga kumikinang na parts. Ito yung mga tipong pag itinutok sa'yo, mapapaihi ka di ba? Upgraded, naka front optic and rear optic, okay? Naka fixed outer barrel. Again, fixed outer barrel. Patong mo to, forward reverse mo. Ang fixed outer barrel, hindi dapat, nile left and right, ina-up and down, merry-go-round. Okay? Ang fixed outer barrel, front and back lang. Naka-fixed outer barrel yan. Tandaan nyo mga Airsoft, pag sinabi ko naka-fixed outer barrel, naka-fixed outer barrel. Hindi ako para magsinungaling, hindi ako para bolahin kayo. Hindi ko sasabihin naka-fixed outer barrel pero hindi naka-fixed outer barrel. Never mangyayari yun, no? With all of my subscriber, nakakahiya naman kung, di ba, sa more than 1 million mong subscriber, nakakahiya naman kung sasabihin mong mag-i-claim yung isang bagay, tapos hindi naman pala, di ba? Hindi tayo makakarating sa estado natin ngayon, hindi tayo magkakaroon ng maraming subscriber kung nanloloko tayo. Hindi tayo kabibiliban, hindi tayo mananalo ng mga award from the award-giving bodies kung nanloloko tayo ng kaya. So, pag sinabi ni Big Man, lifetime warranty yan. Pag sinabi ni Big Man, naka-fix outer barrel, naka-upgrade yan. Okay? Wala kayo dapat ikakabaron. Press the valve, spray. Okay. Big Man, tuwing kailan i-sprayan nyo, lagi ko sinasabi to, pag tuyo na. Okay? Hindi nyo i-sprayan next month, next year, next 2 years, hindi ganon. I-sprayan nyo pag napansin yung tuyo. Okay? Then, lagay tayo sa slide stopper, then lagay tayo sa nozzle. Yun lang naman. Dalawa lang rito, dalawa lang rin doon. Okay, ngayon, ang lamig ng magazine, buwisit. Tandaan nyo mga Airsoft, pag malamig yung magazine ninyo,
painitin ninyo using your body temperature, no? Huwag niyong ilalaruin pag malamig ang magazine ninyo kasi ang nangyayari, malakas siya sa gas tapos ang hina ng putok niya. Kasi mabigat yung hangin pag malamig. Kaya always kailangan kaya nga yung mga airsoft, di ba, gusto niya nilalaro niyo sila sa warm. Kasi pag nilalaro niyo sila sa warm, na-achieve nila, no? Ngayon kasi nasa malamig na panahon tayo. Kung hindi nyo lang makikita sa video, pero ito kasi yung aircon. Bumubuga rito. So ito yung magazine, ang lalamig ng unit sa totoo lang, no? Kaya yun, stay warm nyo lang using your body temperature, okay? Ngayon, lagyan natin 12 kg, pero 12 kg, 14 kg CO2, pwede to, oh. Okay, ngayon, lagyan tayo, 12 kg, upside down, then press down. 1 and 2. Okay, 2 seconds is enough kasi upgraded po yung unit nyo. Naka-fine tuning, naka-trigger job. Ang upgrade na karga nito, 5. Okay? Number 1, fix outer barrel. Number 2, fine tuning. Number 3, trigger job. Number 4, hop-up rubber. Mapapansin nyo yung hop-up nyo, color gray. And number 5, the hammer protection pad. Okay? Lahat yung upgrade na yan, kung i-apply nyo dun sa unit na China, lahat yung upgrade na yan, kung i-apply nyo dun sa unit na ordinary, kung doon sa pang-caroling, lahat yung upgrade na yan will cost you around 9 to 9.5. No? Kaya, napakalaking sulit pag yung unit binili nyo sa Big Man kasi totally upgraded na. Wala na kayong problema. Then, atakin to pababa, put your right thumb here. Then, syempre, pump lang po tayo dito sa ating magazine. Solid to, grabe to, no? Grabe to. Wala lang akong available chrono ngayon, pero ang FPS dito, the last time na nag-check kami is 380 using 12 kg, 450 using 14 kg, and nasa 490 pataas to 500 using CO2. Pasok, kasa, ready to fire. Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Then, syempre, yung unit ninyo, lagi ko sinasabi, bago nyo yung tabi, make sure walang lamang bala at walang lamang hangin. Pasinawin po. Yun, okay? Unit natin ka-airsoft, Roberto Jimenez Jr., si Mr. Kadafu. Ayan, for packing na and for shipping, okay, then si Reimer, okay, then, okay. Sir, good day po, paano po ba layaway program niya? Salamat. Panoorin mo, malamang, alam mo may layaway kami. Ibig sabihin, napanood mo na dati. Ngayon, doon sa video, panoorin mo siya, alamin mo kung paano, no? Kasi, itong vlog na to is hindi, hindi kwentuhan and session vlog, no? Itong vlog na to is vlog para sa mga unit. Meron tayong kwentuhan and session vlog doon, siguro pwede ko ipaliwanag, pero ngayon hindi pwede, no? Pasensya ka na, ang gawin mo, panoorin mo yung video para maintindihan mo, okay? So, yun lang mga airsoft, yun lang muna ngayon, yung mga for shipping natin, nire-ready na. Antay lang po kayo, wag po masyadong maiinip, no? Kasi hindi po namin kontrolado yung courier. Pero as much as we want the unit na makarating na sa inyong asap. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Atid po sa inyo na inyong likod, Big Man. Thank you po.